So, kumusta po kayo mga kapatid? Kayo Din na rin po itong mga nasa Pilipinas. Mabuti po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa grasya at biyaya ng ating Panginoong Hesus, tayong lahat ay mabubuti. So napakaganda po ng ating narinig na ebanghelyo ngayon, ano, yung mga pinadala ng Panginoon kung tutuusin, at makita natin kung paano tinanggihan at sa halip na makita natin ang kabutihan, ano, sa buhay natin mga kapatid. Dumarating pagkakataon na ang mata natin ay hindi na nakatuon sa kabutihang dumarating sa ating buhay, sa presensya ng Diyos na laging nandiyan. So sa atin po, dahil tayo po ay nasa pagtalakay natin about discipleship, sabi ko nga po, hindi tayo dapat makontento lang sa pa-attend lang kahit na ito'y online prayer meeting. Dapat po umangat po tayo sa ating sa panawagan sa atin ng Panginoon into a disciple, ano. So nasa John 15 pa rin po tayo, discipleship. And now, no nakaraang una, na iano ko sa inyo yung staying connected, and then we are called to love, because this will be the sign, and truly we will be known as His disciple by loving one another. Ngayon, dugtungan po natin ito. This time, what is the cause of following Jesus? Ano ang magiging tugon sa atin, at ano ang magiging kapalit ng ating pagsunod sa ating Panginoon? This time, it will be taken from John 15, verse 18. Kadugtong bigay ko sa inyo. Sa Ebanghelyo po ni San Juan, Kabanata 15, talata 18 hanggang 25. Kung kinapupuotan kayo ng sanlibutan, dapat ninyong malaman na ako muna ang kinapupuotan nito bago kayo. Kung kayo ay kabilang sa sanlibutan, mamahalin kayo nito bilang sarili nito. Subalit hindi kayo kabilang sa sanlibutan, sapagkat pinili ko kayo mula rito. Ito ang dahilan kung bakit kinapupuotan kayo ng sanlibutan. Alalahanin niyo ang sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi mas malaki kaysa sa kanyang Panginoon. Kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang sa inyo. Gagawin nila ang lahat ng ito laban sa inyo, dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito at nagsalita sa kanila, wala silang kasalanan, subalit ngayon, wala na silang may dadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. Kung hindi ako gumawa sa gitna nila ng mga gawa na hindi nagawa ng iba, wala silang kasalanan. Subalit ngayon, nakita na nila ang mga ito, at kinapupuotan pa rin nila ako at ang aking Ama. Ngunit nangyari ito upang matupad ang nasusulat sa kanilang kautusan. Kinapuotan nila ako ng walang dahilan. My dear brothers and sisters, truly following Jesus and pursuing our purpose and calling is never easy. Hindi naman po talaga pinangako ng Panginoon na magiging madali ang lahat. Sabi nga po, hindi ito magiging bed of roses. Because Jesus Himself did not promise that if you choose to follow and serve Him, will be easy. You will expect opposition because the world hated Jesus first. Kinasuklaman nila at kinapuotan ng Panginoon ng nauna. Kaya tayo rin, tumatagpo tayo habang tayo sumusunod sa ating Panginoon. Sabi po sa talata 18 hanggang 19, kung titignan nating mabuti, we will truly expect opposition. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alamin ninyong napupuot mula ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo ay taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan bilang kanya, ngunit hindi kayo taga-sanlibutan. Kung pinili ko kayo mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alam mo, ang mga kapatid, ang maganda lang po dito, yung ang Panginoon ang pumili at humirang sa atin. That's why kumapit po tayo and be committed dun sa purpose at sa calling na pinagkaloob sa atin. Hindi tayo dapat manghinaan ng loob ni madistract man lamang, dahil alam natin
Ganon din ang inabot ng Panginoon. Sa binasa nga sa Ebanghelyo, nakita naman natin sa mga isinugo ng Panginoon kung anong ang ginawa nila. At gayon din naman kumakatawan ang anak. Di po ba pinadala ng Ama para sa kasalanan ng sanlibutan? Siya na nagpakain, siya na nagpagaling, siya na gumawa ng himala. Sa huli, siya rin po ay kinitlan ng buhay. Ginawa ito ng Panginoon alang-alang sa ating pagkakasala. This is truly the cause of following Jesus Christ. Now, give you some points or steps kung paano natin mapagtatagumpayan ang tamang pagsunod sa ating Panginoon bilang kanyang mga disipulo. Number 1, focus on who you are as a follower of Christ. Pursue your purpose and calling. Hindi yung kung kani-kanino ka nakikinig at kung ano-ano ang dahilan mo kaya ka sumusunod. Kapag on your own, kaya ka lang nandirito, in the slightest criticism, mangangayaw ka. Yung hindi lang ma-appreciate ang ginawa mo at walang nag-complimenti sa'yo. Halimbawa, alam mo, ginawa mo na lahat sa pag-worship. You even did your best according sa iyong ginawang pagpursige. And yet, sa halip ang narinig mo, hindi na nga pagbati, pagpuna pa. Kung hindi purpose ni Lord, mga kapatid, and hindi ka nakapokus as a follower of Christ, sa susunod, never ka na maglilid. Sa susunod, never ka nang susunod ulit. Pursue your calling and purpose. Be firm because your identity as Christ's disciple creates a natural tension with the world's values. And this isn't a sign you're doing something wrong. It's a sign you're doing something right. Malalaman mo kapag tama na ang ginagawa mo. Mga kapatid, marami ka nang maririnig kasi hindi sila sanay sa iyong bagong ginagawa. Wala pong kaibahan sa akin yan, mga kapatid. Nung mag-full-time po ako sa ating Panginoon, nauna ko nang nakalaban mismong pamilya ko. Amen? Kasi gusto nila, bahagi pa rin ako ng mga nakasanayan. Parte dito, parte doon. Kung merong inuman, makikijamming o makikijoin ka. Pero hindi po gano'n ang pangyayari. Kailangan tutup din kung ano ang personal calling ko sa ating Panginoon. Anyway, it is my own calling at sa Panginoon ko yon sinagot. Amen? This isn't a sign you're doing something wrong when you pursue your calling. But it's a sign you're doing something right, at least in the eyes of God. Remember, you already belong to Christ, not to the world. Hindi ka na bahagi ng mundo. Ikaw ay tinawag na ng Panginoon at pinili at hinirang niya upang maging disipulo niya. Amen po? Sabi nga po, dun sa binasa natin sa John 15 ngayon, ngunit pinili ko kayo mula sa sanlibutan. Ang Panginoon ang pumili at humirang sa atin. Kaya hindi ka na masasaktan, hindi ka na matatakot, at hindi ka na rin mangangayaw. Number 2, know to whom and where you belong. Remind yourself who you are in the eyes of God. Kapag nasasaktan ka na, kapag feeling mo na burn out ka na, kapag feeling mo parang nagiging mahirap, i-remind mo ang sarili mo, paalalahanan mo ang sarili mo. Hinirang at pinili ka ng Panginoon. Remind yourself who you are in the eyes of God. You are a child of God, a son and daughter of God. Amen? Dapat mamuhay ka ng nagbibigay ng kalwalatian at kapurihan sa ating Panginoon. Your belongingness determines your response to rejection. Hindi ka kaagad mangangayaw. Siya nga mismo siya yung batong at tanggulan na tinanggihan ng sarili niyang bayan. Ngunit, nasabi ba sa kasalutan na ang naligtas lamang ay yung mga nagmahal sa kanya at pumili? Hindi po. While we are still sinners, Christ Jesus died for all of us. Namatay siya para sa ating lahat. Amen po? Kaya nga po sabi po sa talata 20 hanggang 23 in verse 20 to 23, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. Whoever hates me, hates my Father also. So makikita mo mga kapatid, ang mga nangyayari sa atin, kung nakaramdam na po kayo ng rejection, whether sa community, sa pamilya,
sa simbahan o saan ka man nabibilang, hindi po dapat bigyan ng unang pansin at pahalagayan. Rather, katakutan mo kung ang Panginoon na ang nagre-reject sa iyo. Dahil sa huli, isa lang po ang gusto nating maging premyo. Hindi yung kasikatan, hindi yung purihin tayo ng iba. Kung hindi, ang salubungin tayo ng Panginoon sa maligaya niyang harapan at sabihin, "Welcome, my good and faithful servant." Wala nang sasarap pa na sa bandang huli, ito ang ating makakamtan. Maging karapat-dapat tayo sa mata ng Panginoon at katanggap tayo sa huli nating sandali when we say, "Here I am, Lord," and He will say, "Maligayang bati, anak." So, may naghihintay po sa atin doon eh. And I always tell everyone, every day is a preparation for the Lord. Hindi natin hawak ang buhay at ang lahat ng ating ginagawa dapat nating pagsumikapan. Dapat nating paghusayan at pagbutihan na maging kalugod-lugod tayo, lalo't kung naghahangad tayong hindi lang maging tagapagpakinig, kung hindi maging tagasunod ng ating Panginoon. As Christ believers, as Christ servants, as Christ disciple, as Christ believers, we shall be like Him, na kung saan magiging kalugod-lugod din tayo sa Ama. Amen po? Number 3, never worry how other treats you. Huwag ka nang mag-alala kung paano ka itrato ng iba kung hindi ka man VIP. Sabi nga po, ang nauuna, minsan yan ang nauhuli. At least sa mata ng Panginoon, ikaw ang apple of the eye. Yan naman po ang importante, yung nalulugod siya sa ginagawa natin. May nanloko sa atin, katulad ng exhortation kanina ni Sister Bioli, gumawa na ng mabuti, niloko pa siya. Malaking bagay yung nawala sa kanya, kung sa tingin ng nangutang sa kanya, maliit lang yon, o nanloko sa kanya, na-scam, maliit lang yon. Abay, hindi, maliit o malaki, parehas lang yan sa tingin ng Panginoon. Still, pananakit sa kapwa at panloloko pa rin yan. So, kung nakatanggap na po tayo ng ganon, panloloko, betrayal, rejection, parehas lang po yan. Don't worry how other treats you. People may reject you not because of your personality, but because of what you present o you represent. Nire-reject nila tayo dahil nais nating maging mabuti na tagasunod ng ating Panginoon. Nire-reject tayo ng mundo dahil hindi tayo kaparis nila na readyng gumawa ng mga kawalangyaan. Amen po. Keep bearing witness despite rejection. Ang sabi nga po sa verse 24 to 25, "If I had not done among them the works that no one else did, they would not have the guilt of sin. But now they have seen and hated both me and Father." Ganun din po sa atin. Kapag tayo kinasusuklaman, kapag tayo inaayawan, hindi tayo ang inaayawan nila. Una nilang inayawan si Kristo, pati na rin ang Panginoong Ama. Take note, in Matthew 10 verse 40, pababa, yun po yung nasabi niya, "Whoever welcomes you, welcomes me, and welcomes the one who sent me." Kung sino man ang tumanggap sa inyo, tinanggap na rin nila ako, at tinanggap na rin ang Ama na nasa langit. At kung sakali nakipanuluyan po tayo, alam niyo po, isang linggo po kaming nasa Panay Island at ngayon lang po kami pauwi. Galing po kami, nag-Batangas Port, baba ng sa may tawag hindi, ano yun? Mindoro, Calatagan, Calapan. Tapos, from Calapan na barko, lipat na naman po kami para sa Katiklan. Baba kami ng Rojas. Una naming talk sa Iloilo, una naming mission sa Iloilo. Mga couples for Christ leaders and servants po to. And then, after nun, takbo na naman po kami the following day. Diyan naman po sa Antique. After the Antique, takbo naman po kami kinabukasan ng Capiz at kahapon ang huling araw namin sa mission, yun naman po yung sa Aklan. Aklan, okay. So, ngayon po, on the way naman, kabababa lang po namin, touchdown pa lang po, eto naman, patakbo naman kami ng Subic. Eto na po ang buhay namin. Pero we don't care kung kami welcome sa pupunta namin. Pero so far, mga kapatid, ang sabi po sa Matthew 10 verse 42, "Ang sino mang tumanggap sa inyo dahil kayo'y pinadala ko at nagkalob sa inyo ng kahit isang basong malabig na tubig,
kapatid, kailanman hindi na sila mawawala ng gantimpala. Ito po yung premyo lang natin. Hindi natin hinahanap yung itrato tayo ng makatao o maka-Diyos o itrato tayo ng VIP. Ang hinihintay lang po natin ang Panginoon ang mabigyan natin ng kaluguran. And we are doing things all for the glory of God. Kaya nga laging pasok yung tinuturo ko sa inyong principle. Kung ang dalawang mata na ng Panginoon ang nakatingin sa iyo, kaninong mata pa ang kailangan mo? Wala ka na nga hangarin at hindi ka na masasaktan on how people treat you. Amen? Because how people treat you often reveals how they feel about Christ. Kung ano ang nararamdaman nila kay Kristo. Perhaps kung bakit kanila sinasaktan o nire-reject katulad din ng Panginoon. Nireject na rin nila ang Ama. Sometimes people may reject us not because of our personality or ours personally, but because of what or whom we represent. Minsan kaya tayo kinaiinisan dahil galing tayo sa ibang community. Hindi tayo tanggap sa iba o sa kabila. Ganun po yun eh. Alam nyo, isa po sa mahirap nung una sa amin, magbigay ng teaching sa Couples for Christ. Dahil hindi po kami taga-Couples for Christ. Pero nung masubukan po nila ang mga teaching namin, ngayon po sila po mismo, iniyayakap po nila yung pagbabago. Hindi lang po tungkol sa kanila ito sa teachings nila. Kung hindi, nais nilang makarinig pa ng mas marami pang magagandang katuruan. Tinanggap nila kami at tinanggap din nila ang katuruan na nagmula sa ating Panginoon. Amen po? Number 4, keep on proclaiming the truth. Magpatuloy ka sa pagpapahayag ng katotohanan. At saan galing ang katotohanan? Diyan po sa banal na kasulatan. Amen po? I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me, Jesus said. Ang katotohanan ay ang mga salita ng Diyos. Kaya hindi po tayo pwedeng pasubalian ni pasinungalingan kung ang hawak natin ng mga principles ay galing sa Bible. Hindi po pwedeng kapag tayo nagtuturo, nangangaral, nagtutuwid, ang gamit natin opinion lamang. Magiging personality preferences, may preferences po tayo. Ibig sabihin, may titignan tayong papaboran, kahit na meron ka ng hindi dapat, kahit meron ka ng dapat ituwid, hindi mo itutuwid diyan. Kasi nahihirapan ka o ayaw mong masaktan yan, lalo't may utang na loob ka. Pero pag hawak mo ang katotohanan at salita ng Diyos, kasi hoda kahit sino pa ang kaharap mo, basta katotohanan ang sasabihin mo, hindi po dapat paubaya o kung ano man, ipagwalang bahala. For the truth will set us free. Ang katotohanan ang siyang may kapangyarihang makapagpalaya. Ang salita ng Diyos ay ang salitang nagbibigay ng kalayaan, nagpapalaya at kagalingan. It is the word of God that will soothe and heal even the broken heart ng mga tao. Yung mga brokenness ng mga tao, yung mga broken-hearted, salita ng Diyos ang ibigay nyo. You see, there are almost 8,000 promises written for all of us in the Bible. Magiging makapangyarihan ang buhay natin. All we have to do is memorize it, claim it. Ang salita ng Diyos ang ating kunin. Sabi po sa Psalm 107 verse 20, ipinadala niya ang kanyang mga salita at ang lahat ng nakinig ay gumaling. Mantakin mo yon kapatid. Kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya wag po tayong manawa na ipahayag ang salitang ng katotohanan at yan ay ang salita ng Diyos. Kaparis ng ginagawa natin ngayon. Huwag po tayong mananawa na makinig ng mga salitang nagbibigay buhay, lakas at kalayaan. At po tayong manawang magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos. Because even in the face of hatred, your calling is to keep showing and telling the truth based on the scriptures. And that is the word of God. Let your life be a consistent witnesses even when it's unpopular. Sa mundo, kapag ikaw nagsasalita na ng mga tungkol sa Biblia, napansin nyo, minsan nilalayo ka, corny naman yan. Ang ganda-ganda ng pinag-uusapan, bigla niyang papasukan ng salita ng Diyos. We don't care. Tayo dapat hindi na tayo mababahala. Anyway, ang maganda sa atin, hawak natin ang presensya ng Diyos sa tuwing ginagawa natin ito. Amen po? And let your life be a consistent witness. Ang buhay po natin na nakaangkla sa buhay ng Panginoon,
Ito po ang tanging aklat na babasahin at tutunghayan pati ng mga taong walang pananalig sa Diyos. They will come to know God eventually. Makikilala rin nila si Kristo kung paano ka mamuhay. Kaya gandahan din po natin kung paano tayo mamuhay sa mundo, mga kapatid. Kahit na hindi po natin dapat hangarin na tayo ay sisikap o gagaling o magiging popular, even when we are being unpopular. Amen? Fruitfulness often comes after faithfulness through opposition. Mamumunga ka pagkatapos ng pagiging matapat mo at sa pagharap mo sa mga kumakalaban sa iyo. Amen po, sabi nga, against all odds. Pero kung alam mong, sabi nga, ang katotohanan, pinupukol ang puno kapag ito'y mabunga. Kapag ikaw ay pinupukol at marami nang ibinabato sa iyo, pero alam mong ginagawa mo ito na naayon sa Kristo, kay Kristo huwag ka nang masasaktan. Magpatuloy ka sa pagpapahayag ng katotohanan at salita ng Diyos. Anyway, kaya ka pinupukol kasi may nakikita silang bunga. At ang bungang yan dapat ay matamis. Ibig sabihin, pakikinabangan ng Panginoon, pakikinabangan ng kaharian ng Diyos, at pakikinabangan ng kapwa natin. Now, this is my closing challenge to all of you. Jesus ends this section not to make you bitter, but to make you bold. Inangad ng Panginoong Jesus na tayo ay hindi manatiling nasasaktan, ngunit upang lalo tayo maging matapang, palasan natin lalo ang ating mga dila sa pagbubuo ng mga salita na nagmumula sa banal na kasulatan. Always remember your love by the one who was hated for you. Sabi nga po sa John 15 verse 19, but I chose you out of the world, therefore the world will hate you. Mga kapatid, ito po yung dinanas ko sa mahabang panahon. Na kahit yung mga kapamilya ko, minsan umattend po ako ng family reunion. And it happens, January 1 po yan ginagawa. Ako po yung naatasan ng aking uncle, nasaklan namin, ako po ang mag-opening prayer. Nung pong ako'y mag-opening prayer, hindi po pamilyar sa kanilang pamamaraan. I open it by exhorting them. Nag-declare ako ng salita ng Diyos. Actually, pamilyar, Jeremiah 29:11. Since yun po ay panahon ng bagong taon na may haharapin, in-encourage ko sila at binigyan ng exhortation. Now, sabi ko, panibagong taon ang ating haharapin. At para maging sigurado tayo ang ating kinabukasan, pati ng ating mga anak na nandirito ngayon hanggang sa next generation natin, ay talagang papatnubayan ng ating Panginoon. Sama-sama po na tayo at pangungunahan ko kayo sa pagdarasal. We will declare and proclaim yung pangako ng Panginoon na magandang kinabukasan dahil hindi naman po natin hawak kung next year sa reunion natin magkikita-kita po tayo. So I declare Jeremiah 29:11. Ano sabi sa Jeremiah 29:11? For I alone know the plans I have for you. Plans not to harm you but to prosper you. Plans to give you hope and a future. So sabi ko mga kapatid, wala pong nakakaalam kung ano ang bukas. Hindi natin alam. Next year sa reunion, buo pa tayo. Maaaring nawala na rin tayo ng marami ng mga anak at mga minamahal sa buhay, mga magulang. Hindi rin natin alam kung sa susunod ay ganun din. At kung hindi pala natin alam ang paparating, marapat lamang na ipagkatiwala natin ang kinabukasan at ang mga bagay na hindi natin kabisado sa ating Panginoon. Alam nyo mga kapatid, umani po yun ng batikos. Ang sabi po ng isa kong uncle, sad to say, lay minister pa pala siya noon sa aming bayan, doon sa aming bayan. Sabi niya, si Vilma, hindi nyo dapat pinagdasal yan. Hindi siya dapat nag-lead. Kasi mukhang born again na yan. Dahil Bible po ang aking ginamit. Pero hindi niya napansin, nag-umpisa po ako the sign of the cross. Sa ngalan ng Ama, ng Anak. Nagtapos ako sa sign of the cross. At nagtapos ako, binanggit ang the Lord's Prayer, yung Our Father, Hail Mary. So, sinasabi niya po, hindi na daw po ako Katoliko. That's the irony of it. Meron ng mga rejection, meron ng pagtuligsa, meron ng panghuhusga. Just because ginagamit natin ang salita ng katotohanan. This is the challenges that we have, the cost of following Christ. That's why, sa aking pagtatapos, nais kong bigyan kayo ng matinding babala. Sa buhay, lalo na po kapag ginagawa natin ang mga naayon na sa kalooban ng Diyos,
marami po ang tatalikod sa atin. Marami mapupuot sa atin. Marami mangangayaw sa atin. Marami maninira sa atin. But take heart, tatag po tayo. Dahil sinigurado na ng Panginoon, kapag tayo inayawan, una nang inayawan siya. At dahil tayo kanyang hinirang na at hindi na bahagi ng mundo, yan po ang kuhanan natin ng galak sa ating puso. At bulong mo habang nakikinig ka ngayon sa aking pagtatapos. Salamat po, Panginoon, isa ako sa pinili mo, dahilan kung bakit ako ngayon nandirito. Mga kapatid, sa aking pagtatapos sa isang maikling panalangin, inihilingan ko kayong ipikit ang inyong mga mata, iyuko ang ating mga ulo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat at dumadakila sa iyo. Buong puso po kami nagpapasalamat sa mga salitang ipinahayag sa amin paulit-ulit ng aming Panginoong Hesus. 20,000 taon na nakaraan, sa harap ng kanyang mga disipulo, binanggit niya ito. Kasusuklaman kayo ng mundo ng dahil sa akin. Panginoon, marapatin mong bigyan kami ng katatagan upang maramanasan man namin ang katiting na naranasan ng aming Panginoon. Patuloy kaming kakapit sa iyo. Patuloy kaming magmamahal sa iyo. Patuloy kaming magiging mabuting disipulo mo, tagasunod at mga nananampalataya sa iyo. Bigyan mo po kami ng pagpapala ng banal na espiritong nagpapabanal upang nang sa gayon tignan namin ang mga nagpe-persecute sa amin bilang mga nagpapabanal sa amin, bilang mga susubok sa aming katatagan sa halip na sila'y amin ding kasuklaman. Panginoon, kasuklaman man kami ng mundo, nawa gawin mo po kaming mapagmahal pa ring disipulo mo. Naway manatili po kaming nagbubunga, bunga ng banal mong espiritu. Kaisa ng lahat ng mga anghel sa kalangitan, kami po'y nananalangin sa iyo. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin kami sa aming mga sala para na nagpapatawad sa nagkasala sa amin. Huwag niyo po kami pahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo po kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Lughati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng una-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, suway niyo po biyaya, pag-ibig, kapayapaan ng ating Panginoon. Mga kapatid, humihingi po akong pangunawa. Marapati niyo po ako po'y magpapaalam na dahil mag-i-start na po itong kasunod ng aming misyon. Amen po. Bawi po ako sa inyo sa susunod. Patuloy Thank you po tayo sa Sister discipleship Jolie. natin. Thank you Amen po. po. Maraming salamat po, Sister V. At